Ang pangunahing tauhang babae ay masaya na tinatamasa ang kagalakan sa bagong trabaho at ang pag-usbong ng pag-ibig sa kasintahang abogado. Nang bigla siyang makatanggap ng balita na ang kanyang kasintahan ang mismong dahilan ng pagkamatay ng kanyang lolo. Para sa kanya na isang batang ulila na sa ama at ina. Ang kanyang lolo ang tanging pinagkukunan ng lakas noon. Sa pagharap sa katotohanan ito, hindi rin niya alam kung paano ito malalagpasan ng tama. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas. Siya mismo ang nagturo sa kanya na mamuhay ng laging kumakampi sa katwiran dahil sila ay mga abogado. Subalit ilang buwan lang ang lumipas. Kinuha nito sa kanya ang buong mundo. Ang kwento ay nagbalik sa nakaraang ilang buwan. May isang pangyayaring naging usap-usapan sa Timog Korea. Nagsimula ito sa isang tanghali na tila normal lang. Sa isang kainan sa gilid ng kalsada, may ilang mga bata na nagtatakbuhan. Nang bigla silang lumabas na may bakas ng takot sa mukha. Habang tumatakbo ay sinasabi nila na ang may-ari ng kainan ngayong araw ay tila may hindi tama. Ang kanyang kilos ay kakaiba na maging ang mga matatanda ay nag-aalangan. Si Byung-chun na nakarinig nito ay agad na pumasok sa loob ng kainan upang tingnan ang sitwasyon. Ngunit bago pa niya naintindihan ang nangyayari, si Sun Yang ay biglang lumingon. Mapatla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay puno ng gulo. Na tila may nakitang bagay na lampas sa imahinasyon. Ang eksenang nasa kanyang harapan ay nagpatigil kay Byung-chun sa kinalalagyan. Hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Dahil ang babaeng ito ay dati namang isang mabait na asawa. At ang buhay pamilya nila ay payapa noon. Walang sino mang nag-akalang sa loob lang ng isang araw ay magiging ibang-iba siya ng ganoon pagkatapos. Nalaman ng mga tao na ang dahilan ay hindi simple. Si Sun Yang ay nagkaroon ng malalang problema sa mental matapos ang ilang panahon ng paggamit ng pills sa pagpaplano ng pamilya. Na dati ay palaging ina-advertise na ligtas, maginhawa, at walang anumang masamang epekto, maliban sa ilang maliliit na sintomas lamang. Ang gulat na ito ay mabilis na nagtulak sa kanya sa gulo. Si Sun Yang ay dinala sa piitan upang hintayin ang paglilinaw sa kaso. Habang sa kanyang puso ay may natitira pang munting pag-asa na ang isang kakilala sa mundo ng mga abogado ay matutulungan siyang malampasan ito. Patuloy niyang iginiit na wala siyang intensyong saktan ng kanyang asawa. Pakiramdam lang niya ay may kung anong nagpapatakbo sa kanyang isip at kilos. Ngunit ang katotohanan ay laging malupit. Ang abogadong iyon ay naging prangka nang magtakda siya ng bayad na 450,000 won sa bawat oras ng trabaho. Isang halagang sapat na upang matauhan agad ang sinuman. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, si Sun Yang ay biglang naalala ang kwento ng nakaraan. Noong si Jackie ay isa pa lamang mahirap na estudyante na walang sapat na pambayad sa matrikula. Inipon niya ang lahat ng kanyang kakaunting pera mula sa trabaho sa tahiang damit upang ipahiram sa kaibigan. Noong panahong iyon, si Jackie ay labis na naantig habang hawak ang bawat barya at nangingilid ang luha. Ngunit mahigit 15 taon na ang lumipas, at tila tinangay na ng hangin ang lahat. Halos wala nang natirang pagmamalasakit, habang ang tiwala ay halos sagad na. Sa isa namang batika, ang tindera ay masigasig pa ring nag-aalok ng bagong gamot para sa mga kababaihan. Binibigyang diin na ito ay produktong mula sa mga sikat na endorser kaya epektibo at mabili. Pakinggan man ay kaakit-akit, hindi ito naiiba sa isang usong gamit sa moda. Ang hindi maintindihan ng mga tao ay si Sibak, isang medyo kakaibang abogado na uminom ng gamot sa mismong lugar. At kampante pang nagtanong kung maaaring uminom ng 2 tableta bawat araw o hindi. Kaya, ang mga nasa paligid ay nagkatinginan na lamang sa pagkalito. Lumabas na ginawa niya iyon upang kumuha ng 10 ebidensya para sa kanyang kliyente. Isang empleyado ng kumpanya ng gamot na tinanggal matapos magsalita tungkol sa masamang epekto ng gamot na CB. Naghintay siya ng kalahating araw, ngunit wala namang nakitang anumang kakaibang sintomas hanggang sa ang kalihim ay banayad na nagpaalala sa kanya na siya ay isang lalaki. Doon lamang ang lahat ng katanungan ay nasagot sa paraang nakakatawa at mapait ng sabay. Sa sandaling iyon, lumitaw si Jackie na ngayon ay may katayuan bilang isang abogado na kumakatawan sa kumpanya ng gamot na may problema. Kalakip ang alok na pakikipag-ayos na nagkakahalaga ng 2,500 million won. Sinulyapan ni CBK ang mahal na relo sa kanyang kamay at diretsahang sinabi na sa Timog Korea. Ang pera ay may napakalakas na kapangyarihan na handang gumamit ang mga tao ng isang luho upang pahupain ang mga epekto sa kalusugan ng libo-libong kababaihan. Si Jackie ay itinuturing na bituin sa mundo ng mga abogado na may antas ng pagkapanalo na 72% sa loob ng maraming taon. Ngunit sa pagkakataong ito ay malinaw na nakatayo siya sa isang manipis na hangganan sa pagitan ng tagumpay at etika ng propesyon. Sa araw ng paglilitis, nang hindi pa nakakahanap si CB ng direktang ebidensya tungkol sa epekto ng gamot, maaari lamang niyang ilipat ang direksyon sa usaping paggawa para sa kanyang kliyente. Mabilis namang sinunggaban ni Jackie ang kahinaan, nang ilabas ang personal na relasyon sa pagitan ni Hyun-sik at ng babaeng empleyado.
Naging mas tensyonado ang paglilitis kaysa dati. Gayunpaman, ang kawalan ng kakayahang magbigay ng konkretong ebidensya ay naging dahilan upang si CB ay hindi lamang matalo sa kaso, kundi dumanas din ng pinsala sa kanyang reputasyon. Naniniwala si Jackie na, kung minsan, ang isang branded na gamit ay kayang lumutas ng problema ng mas mabilis kaysa sa mga tuyot na halaga ng kabayaran. Ang pananaw na ito ay hindi sinasadyang nag-udyok sa kanyang mga nakakataas na mas pahalagahan ang kanyang kakayahan. Pagbalik sa law firm, iminungkahi ni Byung-chun na itaas si Charlie sa posisyong partner. Kasabay nito ay nilinaw ang masalimuot na ugnayan sa pagitan ng mga karakter na kasangkot, mula sa mga namumuno sa law firm at kumpanya ng gamot hanggang sa parent corporation sa likod nito. Bagamati may mga opinyong nagsasabing hindi pa siya kwalipikado. Itinuturing pa rin ni Byung-chun si Charlie na parang pamilya at isinasaalang-alang pa ang paglilipat ng mga shares sa kanya. Gayunpaman, upang matiyak ang katarungan, binigyan ng mga nakakataas si Charlie ng isang huling gawain. Iyon ay ang ganap na pag-asikaso sa ulat tungkol sa mga side effect ng birth control pill. Nang mayroon ng hindi bababa sa 5 kaso ng malalang halusinasyon na naitala, kung matatapos niya ito bago makakalap ang mga investigador ng sapat na ebidensya, opisyal na siyang magiging partner. Ngunit ang labis na ikinagulat ni Jackie ay ang listahan ng mga biktima, kung saan naroon ang mga pamilyar na pangalan na lumapit sa kanya para humingi ng tulong noon at ngayon ay nagiging pinakamalaking hamon sa kanyang karera. Malinaw na sa loob ni Jackie ay mayroon na siyang nakahandang plano. Ang lahat ay hindi lamang isang biglaang bugso, kundi isang serye ng mga kalkulasyong maayos na nakasalansan sa isipan na naghihintay lamang ng tamang sandali para isa-isang isagawa. Kinabukasan, nagpakita siya sa koanihan ng investigasyon upang makita si Sun Yang nang may hitsurang kalmado. Sa puntong maging siya ay naramdamang masyadong kalmado siya ng higit sa kinakailangan. Si Sun Yang ay hinding-hindi makapaniwala na ang taong nasa harapan niya, ang taong nagsabi ng napakagagandang salita noon, ang nagpanggap na nakakaunawa at nagtatanggol, ay nagawa pang kumilos sa paraang magpaparamdam sa kanya na ang lahat ng tiwala noon ay parang isang libreng gamit lamang, na itinatapon pagkatapos gamitin. Ang lahat ng pag-asang pilit na pinanghahawakan ni Sun Yang ay naglaho ng mabilis sa puntong hindi na siya nakapantugon. Tila baka paikit pa lang ay umaga na agad. Ngunit pagdilat ay nagbago na ang lahat. Mahigit 4:00 ng madaling araw, nakatanggap si Jackie ng tawag mula sa koanihan ng investigasyon na nagpapalam na sinubukan ng kliyente na kumawala sa kasalukuyang kalagayan. Isang kilos na agad na nagpagulo sa buong sistema. Nagtagumpay si Jackie. Nagtagumpay siya sa puntong maging siya ay hindi komportableng magpakita ng kagalakan. Pagkatapak pa lamang sa law firm upang simulan ng isang araw na tila normal lang, pumalakpak na si Hyun-sik para purihin siya ng walang humpay. Itinuturing ang tagumpay na ito bilang malinaw na patunay para sa kanyang kakayahan at pagpapasya. Sa kanilang pananaw, ang lahat ay saktong nagpapatunay na si Sun Yang ay sadyang may problema sa pag-iisip noon pa man, na walang kinalaman sa mga gamot, at sa gayon ng pananagutan ay malinis na naisantabi gaya ng isang papel na naligaw ng lugar. Tinupad din ng dalawang matataas na kinatawan ang kanilang pangako na mag-organisa para kay Jackie ng isang seremonya ng promosyon. Nasa tingin pa lang ay makikitang hindi biro ang budget, subalit saktong pag-akyat pa lamang niya sa entablado. Bago pa man siya makapagsalita, mabilis at mapuwersang dumating ang mga pulis na nagpabago sa buong silid mula sa pagpalakpak patungo sa pagkagulat at pagtigil ng lahat. Si Jackie ay dinala sa ilalim ng paratang ng pag-uudyok sa iba na gumawa ng hindi nararapat, isang bansag na sa pandinig pa lang ay hindi nakaaya-aya. Isang araw bago iyon, si Jackie mismo ang pumunta kay Sun Yang at pinayuhan siyang kusang umatras. Ang layunin ay upang umabot sa rurok ang lahat kapag nakialam na ang media. Mapipilitan ng pulisya na mag-imbestiga ng mas malalim. Mula doon ay magsasagawa ng mga pagsusuring medikal upang patunayan na ang kalagayan ni Sun Yung ay nagmula sa paggamit ng pills sa pagpaplano ng pamilya na may problema, kung saan ang pansariling pananagutan ay muling susuriin at ang kumpanya ng gamot na kasangkot ang kailangang humarap upang ayusin ang mga bunga nito. Kinagabihan, nakipagkita si Jackie kay Abogado CB sa labas at ibinigay sa kanya ang ulat ng internal na pagsusuri ng kumpanya ng gamot. Nakiusap na siya ang humalili sa pagtatanggol kay Sun Yung, dahil ito lamang ang tanging paraan upang mapilitan ng gamot na iyon na ihinto ang pagbebenta. Nang muling makita ni Jackie si Sun Yang sa ospital, ang anyo ng babaeng nakahiga doon ay nagpabigat sa kanyang kalooban. Masakit sa puntong hindi na kailangang ipakita sa labas, ay sapat na upang makita ang pagod. Noong una ay plano lang niyang gawin ang lahat ng paimbabaw. Hindi akalaing ibibigay ni Sun Yang ang lahat ng kanyang makakaya ng ganoon. Ngunit si Sun Yang din ang nagsabi ng sarili niyang paghihirap, at ang bagay na ikinabigla ni Jackie ng gusto ay ang pananatili ng kanyang kabutihan gaya ng dati. Ang sakripisyong ito, sa huli, ay sulit naman dahil sa pagpapatigil ng pagbebenta ng depektibong gamot, ang paraan upang maprotektahan ang libu-libong kababaihan mula sa mga hindi inaasahang masamang bunga.
Si Jackie ay dinala rin sa koanihan ng investigasyon. Mabuti na lamang at naunawaan ni Sibak ang kanyang layunin. Kaya tumayo ito bilang kanyang garantiya. Gayunpaman, may isang bagay na kailangang linawin ni Jackie. Iyon ay kung mayroon bang tagaloob ng kumpanya na nagsumbong sa kanya o wala. Mula sa salita ng pulisya, nalaman niya na ang kanyang mismong boss ang tumawag sa telepono. Sapat na ang impormasyong iyon upang maunawaan ni Jackie na ang lahat ay tapos na. Ang gabing iyon marahil ang huling pagkakataon na mananatili siya sa marangyang apartment na bigay ng kumpanya. At ito na rin ang huling pagkakataon na magmaneho ng paboritong sasakyan patungong opisina. Dahil kahit gaano pa kadandal ang kanyang dahilan, kailangan pa rin niyang managot sa kanyang piniling pasya. Sa harap ni Kido, direktang lumuhad si Jackie. Ngunit ang tanging isinukli sa kanya ay galit at mga mabibigat na sisi dahil sa pagtalikod sa mismong lugar na nag-angat sa kanya. Sa ginanap na botohan ng lupon, ang buong pamunuan ay nagkaisang parusahan siya sa pamamagitan ng suspensyon sa trabaho ng 1 taon. Mapalad pa rin dahil sa awa ni Byung-chun ay naisaayos pa si Jackie na magtrabaho sa isang pampublikong law office sa probinsya. Isang lugar na sa pangalan pa lamang ay ramdam na ang layo mula sa kanyang dating buhay, na tila mas mahaba pa sa oras ng traffic. Wala ng sariling sasakyan, kaya pumapasok si Jackie gamit ang bus. Ang pinaka hindi niya inaasahan ay ang lugar na kanyang itinalaga ay ang mismong opisina ni CBX. Ang kapaligiran ng trabaho dito ay payak at luma, ngunit dahil sa hamong ito, kailangan niyang magtiyaga. Ang mga overtime na umaabot hanggang gabi ay nagpapagod sa kanyang katawan. Pati ang pagod sa isip ay hindi bumuti nang bumuhos ang malakas na ulan. Ang ulan ay napakatindi na ang lahat ay naghahangad ng isang payong na sapat na malaki upang protektahan ang damdamin. Si Jackie ay minsang nag-isip na ang mga dating pagkakataon ay mauulit, na marahil ay tutulungan siya ni CB. Ngunit nanatili ang agwat nito. Hindi lumalapit at hindi rin lumalayo. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, may isang sasakyang huminto sa gitna ng ulan. At ang nakaupo sa loob ay ang kinatawan ng kumpanya ng gamot ng korporasyon. At si Charlie ay sumakay na lamang sa kotse nang hindi na nakapag-isip pa. At ang lahat ng iyon ay nakita ni CB. Si Hyun-sik, na dati nang nasasaktan dahil sa mga nakaraang pangyayari, ay nagkaroon pa ngayon ng karagdagang motibo na naging dahilan upang maging pangit ang kanyang pag-uugali. Kaya naman sobrang nainis si Charlie. Kahit ilang beses na itong binalaan, nawalan pa rin ng kontrol sa sitwasyon hanggang sa biglang dumating ang CBX at agad na nakialam para hindi na lumala ang lahat. Pinigilan siya ni Jackie dahil kahit ano pa man ang mangyari, si Hyun-sik ay dati pa rin niyang nakakataas. Sa paraang napakamasunurin, umalis si Sibak kasama siya mula sa pinangyarihan. Matapos ihatid si Jackie sa bahay, umalis na si Sibak nang hindi nag-iiwan ng anumang impormasyon para makontak siya dahil dati na silang magkakilala at nagtatrabaho sa iisang sistema. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Jackie ng tawag mula sa dati niyang boss na nagbabalita na hindi na nagpapakita pa si Hyun-sik. Dahil sa gulat at pagdududa, agad niyang hinanap si CB ngunit nasalubong niya ang mga investigador na nakahandang isama siya para sa investigasyon. Sa gitna ng proseso ng pagsisiyasat, maraming haka-haka ang lumabas ngunit lahat ng iyon ay walang sapat na batayan. Kalmadong lumabas si Sibak sa koanihan ng investigasyon at nag-iwan ng serye ng mga katanungang wala pang kasagutan. Ang huling tawag ni Hyun-sik bago siya nawala ay para kay Charlie. Kaya naman silang dalawa ay naging sentro ng atensyon. Kahit sa huli ay wala pa ring konkretong ebidensya. Hamu pa rin ang lahat at bumalik na ang dalawa sa kanilang trabaho. Kaya lang, sa pagkakataong ito ay kailangan nilang harapin ang bagong hamon. Kabilang na ang libreng pagtatanggol para sa mag-inang Iyangso. Isang gawaing sa pandinig pa lang ay masakit na sa ulo. Gusto ni Sibik na bigyan si Jackie ng pagkakataong ipakita ang kanyang kakayahan. Ngunit nang harapin na ang mga teknikal na katanungan, ang buong silid ay tila nahulog sa ganap na katahimikan. Si Heian lamang ang tanging seryosong sumasagot, habang si Iangso naman na nasa tabi niya ay abala sa pagkain na tila ba nasa isang picnic at hindi nagtatrabaho. Kaya si Jackie ay muntik nang mawalan ng pasensya. Lumalabas na ang antas ng talino ni Iangso ay katumbas lamang ng isang 6 na taong gulang na bata, na nagdulot sa kanya ng panghihina at pagkailang. Sa harap ng tapat na paumanhin ni Haezon, sa wakas ay bahagyang naunawaan ni Jackie ang hirap ng mga abogadong nagtatrabaho ng libre. Para naman kay CB, ang mga ganitong bagay ay pamilyar na sa kanya at nakasanayan na. Sa kabaligtaran, si Jackie na dati ay pera lamang ang mahalaga ay hindi matanggap ang manatili sa isang lugar na marami ang trabaho pero wala namang sahod. Dahil dito, nagpasya siyang tawagan ng isang kaibigang reporter sa layuning gamitin ang kwento ng mag-inang ito upang pasikatin ang kanyang pangalan, nang sa gayon ay maipasa ang ebolwasyon ni Byung-chun at mabilis na makabalik sa posisyong may mataas na kita. Nang malaman niyang si Iangso ay nanggulo lang dahil inagawan ng tinapay, at isinasaalang-alang ang kanyang limitadong kakayahan sa pag-iisip, buong tiwalang ipinahayag ni Jackie na poprotektahan siya sa harap ng publiko.
Pagdating ng araw ng paglilitis, maingat pa siyang bumili para kay Iangso ng isang maayos na set ng damit, na labis na ikinaantig ni Heian hanggang sa mawalan ito ng kibo. Ngunit ang katotohanan ay gusto lamang ni Jackie na ang reporter ay makakuha ng magagandang larawan at isang panayam na palido. Binilhan din niya si Iangso ng isang pakete ng patatas at pinagsabihan na, kung mayroong sino mang hahawak sa kanya ay dapat siyang mag-react ng marahas. Gaya noong unang pagkakataon na sila ay nagtagpo, sa layuning makita ng hukom ang kanyang mga hindi normal na kilos. Ngunit ang lahat ng bagay ay naging ganap na kabaligtaran ng plano. Bagaman mahina ang pangunawa ni Iangso, siya ay labis na nagpapasalamat dahil sa mabuting pakikitungo sa kanya. Kaya hindi siya sumunod sa script, na naging dahilan upang ang plano sa pagbabalik tungkulin ni Charlie ay maglawang parang bula. Samantala, si Iangso ay kailangang magdusa ng hatol na 1.5 taon. Napagtanto ni Sibik na sinamantala ni Charlie ang kaawa-awang kalagayan ng mag-ina upang i-promote ang kanyang sarili. Kaya direkta niyang itinuring na siya ang uri ng tao na pera lamang ang hinahabol. Kung ang lahat ng mga pampublikong abogado ay ganito, ang mga nasa mababang antas ay hindi kailanman makatatanggap ng patas na pagtrato. Kahit na sa labas ay patuloy na sumasagot si Jackie gamit ang iba't ibang katwiran na tila napakahusay pakinggan. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay unti-unti siyang ginagabayan ng kabaitan ni Sibik. Hanggang sa huli ay nagpasya pa rin siyang patuloy na protektahan si Iangso. Ang mag-inang ito ay nabubuhay lamang sa tulong ng gobyerno, at ang kanilang buhay ay napakahirap. Masakit din ang paa ni Hazen dahil sa pangungulekta ng mga basura. Inilabas ni Aling Junjun ng isang gusot na sobra at sinabing ang baon na ipinadala para sa kanyang anak ay maaaring nawala. Bago umalis si Charlie, palihim na nag-abot ang matandang babae sa kanya ng isang maliit na regalo. Pagkalabas lamang niya ito binuksan upang tingnan. Ilang pirasong prutas lamang at isang pakete ng maanghang na sitsirya. Ngunit ito ang pinakamahalagang regalo na kaya niyang ibigay. Nang makaharap niya si Iangso, doon lamang natuklasan ni Jackie na ang malaking lalaking ito ay halos walang kakayahang alagaan ang sarili. At itinuturing pa siya bilang anino ng kanyang ina at masayang. Nagpakitang gilas ng kung ano-anong kababawan. Ang mas nakagulat pa sa kanya ay ginamit nito ang baon upang bumili ng isang orasan. Kahit hindi marunong tumingin ng oras ay gusto pa ring bilangin ang bawat araw na makakasama ang ina. Nagsimula ng tunay na mabagbag ang loob ni Jackie. Pagkalipas ng ilang araw, ang kamag-anak ni Iangso ay nagdala ng isang saranggola at sinabing matagal na niya itong inihanda para sa kanya. Ngunit dahil natalo sa kaso ay hindi pa naibibigay. Habang pinagmamasdan ang saranggolang lumulutang sa langit, biglang naalala ni Jackie ang sariling kabataan. Para naman kay Iangso, ang kalayaan ay simple lang ang makasama ang kanyang ina. Subalit ang saranggola ay biglang sumabit sa cable ng kuryente. Hawak ni Jackie ang walis at balak itong ayusin nang siya ay madulas. Buti na lang at mabilis siyang nahila ni Sibet. Ang problema lang, ang sumunod na pagkakabangga ay naglagay sa kanilang dalawa sa sitwasyong nakakatawa na nakakainis. Nagising si Sibik at nagbiro na nawalan siya ng alaala. Naikinagalit ni Jackie hanggang sa malimutan na niya na 2 beses na siyang iniligtas nito at hindi pa nakakapagpasalamat. Pinaghinalaan pa niya itong matagal na siyang sinusubaybayan. Napilitan si Sibik na umamin na 2 taon na siyang nakatira sa rooftop sa tapat lang. Ito ay lalong nagpainis kay Jackie dahil ilang buwan na silang nagtatrabaho pero hindi pa kailanman nagkita sa personal. Diretsahan ding sinabi ni Sibi ang dahilan kung bakit hindi niya ito gusto. Dahil siya ay isang pampublikong abogado ngunit masyadong nagpapahalaga sa pera. Ang isang bag niya ay katumbas na ng buong taong kita nito. Hindi na kumontra si Jackie dahil marami naman talaga ang galit sa kanya. Sa sandaling sadsad na ang kanyang mood, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang lolo na mahigit 70 taong gulang na may matinding tono ng pananalita, at nag-uutos na protektahan siya sa anumang paraan. Kaya naman gusto na lang ni Jackie na pabayaan na lang ito. Ngunit pagkatapos ay isang kaso na may kaugnayan sa sanggol na inabandona na dinala ng kasamahan ay biglang pumukaw sa kanyang interes. Tutal, dahil lumaki si Jackie sa ampunan, ang kakayahan niyang makiramay ay tila sadyang nahasa. Nang makita ang kaawa-awang si Jujen, hindi siya lumuha o nagpakita ng emosyon, kundi diretsahan itong pinagalitan at sinabing hindi ito karapat dapat tawaging tao. Ngunit si Jujen ay hindi rin basta-basta. Ikinwento niya ang isang serye ng pait na kapag narinig ay mapapabuntong hininga ang lahat. Ulila rin siya sa magulang. At nang mabuntis ay tinalikuran at kinalimutan ng nobyo. Ang bata ay isinilang sa isang sentro para sa mga inang hindi pa kasal. At dahil sa paglitaw ng isang bagong relasyon, si Jujen ay napilitang gumawa ng masamang desisyong iyon. Hindi masasabing hindi siya kaawa-awa, dahil sa huli ay isa rin siyang babaeng nasa gipit na kalagayan. Si Jackie, bagaman mahigpit magsalita, ay hindi rin naman matiis sa kanyang loob na itulak ang tao sa dulo ng pader. Gayunpaman, anuman ang ay dahilan, ang katotohanan ay katotohanan pa rin. Sa South Korea, ang pag-abandona sa sanggol ay pinarurusahan ng mabigat. Paano nga ba makakaiwas sa kulungan?
Plano ni Jackie na maghintay hanggang matapos ang gawain ni Jujan at pagkatapos ay iaayos siyang makapagtrabaho sa panaderia para manahimik. Sino ang mag-aakala na kalmadong maghahayag si Eugen ng isang mas nakakagulat na balita? Muli siyang nagdadalang tao. Pagkarinig nito, tanging pagtingala na lang sa kisame ang nagawa ni Jackie. At tinanong ang sarili kung sino ang pinagkautangan niya sa past life. Kahit nawawalan ng pag-asa, ang batas ng Korea ay hindi pumapayag sa ibang paraan. Nangako si Eugen na sa pagkakataong ito ay tiyak na isisilang at palalakihin niya ang bata ng maayos. Ngunit ang naunang bata ay hindi man lang nairehistro ang mga papeles. Si Jack Hai ay likas na nagpapahalaga sa mga naunang kaso at sa responsibilidad. Kaya siya na mismo ang nagpangalan at nag-ayos ng mga dokumento. At nakahanap pa ng isang pamilyang mag-aampon sa bata ng maayos. Sa araw-araw ay tumutulong siya sa mga mahihirap nang walang hinihinging kahit isang kasing. Na siyang huwaran ng mabuting tao at mabuting gawa. Gustong-gusto na niyang bumalik sa trabahong may mataas na sahod. Kaya umaasa siyang ang kaibigan niyang reporter ay ibabalita ang mga makabuluhang gawain na ito. Sino ang mag-aakala na sasabihin lang ng kausap na walang gustong manood ng ganyang uri ng balita? Ang pagsusulat tungkol sa maliit na aso ng isang mayamang pamilya ay mas nakakaakit pa ng mga mambabasa. Nakakatawa na nakakapait pakinggan. Ngunit iyan ang katotohanan sa Korea. Ang mga anak ng mayayaman ay laging mayabang at gustong masunod ang sarili nilang hilig. Na kung minsan ay nagdudulot pa sa iba ng matinding abala. Hindi alam ni Dojang na si Chongo ay nakakuha ng isang voluntaryong abogado na napakaseryoso. At iyon ay si CBK. Sa kanyang pagdating ay agad niyang nasaksihan ang pangit na asal ni Dojang, kaya sa tindi ng galit ay medyo napasobra ang kanyang kilos. Ang resulta ay pareho silang dinala sa presinto para magpaliwanag dahil sa isang gulo na walang gustong magpatalo. Si Jackie ay muling naging pamilyar na abogado sa mga ganitong masalimuot na sitwasyon. Noong una ay nag-alala pa siya na baka nasaktan si Sibik, ngunit nang makitang mahina naman si Dojang ay medyo gaman ang kanyang loob. Sa huli, napilitan si Dojang na makipag-ayos na lamang para matapos na ang gulo. Dahil direktang sangkot si Sibik, hindi na niya may pagpapatuloy ang pagtulong sa mag-inang Chongo, kaya ipinaubaya na lang kay Jackie ang pamamahala. Kahit na noong una ay hindi siya interesado sa gawaing voluntaryo na nakakapagod at walang kitang pera. Gayunpaman, kinabukasan ay si Sibi pa rin ang mismong naghatid sa mag-ina sa opisina. Nang makitang ang kliyente ay pipi at bingi, si Jack Hai ay muling nagkaroon ng balak na gamitin ang kwentong ito para pasikatin ang kanyang imahe. Kaya palihim niyang hinanap si CB para alamin ang buong detalye sa pagitan nila at ni Dojang. Sa huli, ang dalawa ay nagkasundo pa rin na magkasamang tulungan ang kawawang mag-ina. Si Chongo ay nasa 2 taon pa lamang ng mataas na paaralan ngunit napakamaunawain na sa buhay. Dahilan upang maantig ang damdamin ng mga nakatatanda, hindi niya inaalala ang pagmamaltrato sa kanya at tanging hiling lang ay huwag makulong ang kanyang ina. Si Jack Hai ay biglang naging tanging hibla ng pag-asa para sa mag-ina. Sa korte, ang akusado ay kinasuhan ng paiskal dahil sa pag-uulit ng pagkakasala. Kailangang patunayan ni Jack Hai na ang ginawa ng ina sa bahay ni Dojang ay hindi maituturing na pagnanakaw upang maiwasan ang mas mabigat na parusa. Matapos niyang ay lahad ang mahirap na kalagayan ng mag-ina, malamig itong sinalungat ng paiskal at sinabing ginagamit ni Jackie ang kahinaan ng mga nasa laylayan upang makuha ang habag ng hukom. Ang isang pangungusap na iyon ay sapat na upang makita na ang labanang legal na ito ay hindi madaling mapagtagumpayan. Dahil dito, ang panig ng paiskal at ang panig ng pagtatanggol ay nauwi sa isang mainit na pagtatalo na tumagal hanggang gabi. Hanggang sa magsipag-alisan na ang lahat ng mga hurado. Namalat na ang boses ng paiskal at ang hukom naman ay sobrang inantok hanggang sa makatulog. Matapos magising, ang punong hukom ay hindi na nakayanan ng katigasan ng paiskal. Sa pagpapakulong sa mga mahihirap, gaano ba kalaking pabuya ang makukuha bilang tagumpay? Ang paiskal ay napilitan ng baguhin ang sakdal. Dahil doon, nakatakas din sa pagkakulong ang babaeng iyon at kailangan na lamang magbayad ng multang 200 million won. Ang pagtatrabaho ng labis para ipagtanggol ng libre ang mga mahihirap ay nagpabago rin sa tingin ni CBK kay Jackie. Hindi na siya ang abogado na pera lamang ang tinitingnan gaya ng dati. Upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, nagpa siya ang dalawa na uminom muna. Samantala, si Dojang naman ay naging kaawa-awa, bilang isang amo na hindi man lang makatiis sa katulong. Balak siyang bugbugin ng kanyang ama dahil sa pagiging walang silbi. Ngunit sa pagkakataong ito ay pinigilan ng CEO ang kanyang kamay. Nagpas siyang tulungan si Jiang na bawiin ang kanyang dangal. Kasabay nito ay turuan ng leksyon ang dalawang abogadong pampubliko na iyon. Ang hindi inaasahan ng sinuman ay habang si CEO Go ay nakapahinga ng payapa. Ang mga payat na kamay ay biglaang naging mga kamay ng isang magaspang na lalaki. Nang mag-react si CEO Go ay huli na ang lahat. Isang lalaki na may pangangatawan na kamukha ni Sibik ang humila sa kanya hanggang sa gilid ng lawa sa loob ng kanyang malaking vilya. Talagang determinadong ay paranes kay Sokgo ang lasa ng imburnal ng sarili niyang bahay.
Ngunit matapos maturuan ng leksyon, hindi na siya nakatayo pa. Ang kakatuwa ay, habang si Jackie ay nakikipag-inuman kay Sibik ay nalasing siya ng husto. Kinaumagahan ay nagising siya at biglang natuklasan na natutulog siya sa bahay ni Sibik. Ano nga ba ang nangyari kagabi? May posibilidad na matapos siyang malasing. Dinala siya ni Sibik sa kanyang silid at tahimik na pinuntahan si CEO Go kahit na wala pa ring kasagutan ang lahat. Ngunit si Sibik ay napansin ng bagong dating na si Ginang. Jin, pinaghihinalaan kita na ikaw ang huling boss. Dahil ang pananakit sa mayayaman upang tumulong sa mahihirap ay ang pagkakakilanlan ng karakter ni Sibik. Hindi inaasahang si Chishik na nagbukas ng kainan ay pinagdudahan din ng manunulat. Ang tape na sadyang nakatakip sa mesa ay may katulad na disenyo sa tape na nakatali sa katawan ni Sokgo, at may mas kakaiba pang pangyayari. Tinulungan ni CB si Chishik na maghatid ng pizza kung saan ang lugar ng delivery ay sa isang ampunan. Ngunit ang tagapamahala rito ay isa ring masamang matanda, maging ang tingin ni Sibik ay hindi mapakali. Nang gabi ay pumunta si Charlie sa ampunan. Dala ang regalo sa kaarawan para sa anak ni Sun Young. Balak niyang makita ang bata, ngunit sinabi ni Kang Yi na tulog na ang bata. Nang paalis na si Charlie, hinawakan ni Kang Yi ang kanyang kamay sa nakakadiring paraan. Sa katunayan, isa rin siyang bata na lumaki rito. Ngunit wala siyang anumang pagtingin kay Kang Yi dahil ang matandang ito ay napakasama. Tiyak na hindi siya mabubuhay ng lampas sa gabing ito. Mabilis na pagkatapos nyon, si Kang Yi ay kinaladkad sa dalampasigan at pumanaw sa paraang katulad ng dalawang matanda bago siya. Lalong nagiging kakatwa ang lahat. Sino ang taong galit sa mga korporasyong masama ng Timog Korea ng ganoon? Sa loob lamang ng ilang buwan, ang Timog Korea ay sunod-sunod na nagkaroon ng mga tycoon na nangungunang mayayaman na namatay. At lahat ay may kaugnayan sa tubig. Ang mga seryeng krimen na ito, matapos mabalita ng husto sa media, ay nakakuha ng atensyon ng mga matataas na opisyal ng Timog Korea. Mabilis silang nagpadala ng isang nangungunang babaeng pulis detektiba. Ang mga taong namatay ay pawang mga mayamang tycoon na magkakasing edad. Maaaring kumpirmahin na ang salarin ay isang taong labis na namumuhi sa mayayaman. Kailangan lamang linawin ang sanhi ng pagkamatay ng matanda sa simula para malutas ang kaso. Ngunit ang mga pulis sa Korea sa pangkalahatan ay hindi matalino. Kaya palaging minamaliit sila ni Ginang. Jin, mag-isa siyang pumunta sa villa ni Hyunsik upang alamin ang sitwasyon. Ito ang lugar kung saan pinaslang si Hyunsik. Walang palatandaan ng sapilitang pagpasok sa silid, na nagpapatunay na kusa si Hyunsik na nagbukas ng pinto para sa salarin. Mula roon ay maaaring kumpirmahin na ito ay isang kasong ginawa ng isang kakilala. Si Hyunsik ay pumupunta lamang dito tuwing katapusan ng linggo upang makipag-date sa isang babaeng estudyante. Ngunit sa pagkakataong ito dahil sa personal na dahilan nito, kaya kinaumagahan na ito dumating at siya ang nakatuklas kay Hyunsik at saka nagulat sa pulisya. Sa kasalukuyan ay naalis na ang posibilidad na ang babaeng estudyante ang gumawa ng krimen. Kaya naman ang salarin ay tiyak na isang taong nakakaalam ng mabuti sa mga gawi sa buhay ni Hyunsik. Ngunit ang mga tao sa paligid niya ay naimbestigahan na lahat at may mga ebidensya ng alibay. May iisang posibilidad na si Hyunsik ay manatyagan. Sa kabutihang palad, sa paligid ng kanyang kumpanya ay mayroong maraming kamera. Matapos suriin ang mga imahe mula sa maraming kamera sa pagsusubaybay, sa wakas ay natuklasan din ng isang kainahinalang sasakyan. Ang sasakyang ito ay pag-aari ng pangunahing lalaki na si Sibak at nagsimulang magmanman kay Hyunsik mula noong isang buwan pa. Ngunit si Gyungjin ay hindi isang ordinaryong pulis sa Korea. Hindi niya inaresto si Sibak dahil lamang sa pahiwatig na ito. Sa halip ay hinanap niya ang babaeng dating nagdemanda kay Hyunsik. Ang dalawang salitang kusang loob ay nagpatunay sa hinala ni Gyungjin. Kung nagkaroon na ng transaksyon noon, kung gayon ang kusang pagbubukas ni Hyunsik ng pinto para kay CB ay hindi imposibleng mangyari. Ngunit sa kasalukuyan ay kulang pa rin sa direktang ebidensya. Sa sandaling ito ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kasamahan. Mayroon na namang isang matandang pumanaw sa dalampasigan. Ang pumanaw ay ang direktor ng bahay ampunan. Siya ang ikatlong mayamang matanda na namatay sa parehong paraan. Ito ay lalong nagpatingkad sa interes ni Gyungjin sa paglutas ng kaso. Nagmamadali siyang pumunta sa dating pinagtatrabahuhan ni Kang Yi at laking gulat na natuklasan na ang dalawang pumanaw ay may ugnayan noong sila ay nabubuhay pa. Nais lamang linawin ni Gyungjin ang isang bagay. May kinalaman ba si Sibik sa pumanaw na si Kang Yi? Matapos matanggap ang sagot na positibo, si Sibik ay may kinalaman nga sa pagpanaw ni Kang Yi. Kung gayon, paano naman si Sokgo? Siya ang taong pumanaw sa tabi ng kanal ng dumi noon. Tinawagan niya agad ang anak ni CEO Go para alamin ang sitwasyon. May alitan siya kay Sebak. Sa ilalim ng pagtatanong ni Ginang, Jin, inamin din ni Jiang na ang sugat sa kanyang mukha ay gawa ni Sebak, kaya naman may kinalaman nga ito sa kanya. Sunod na kailangang alamin ang motibo niya sa krimen. Ang taong ito nakasamahan ni Sibik na si Charlie. Binalahura ba ni Hyunsik si Charlie noong siya ay nabubuhay pa?
Si Sibik ba ay gumanti kaya niya ito pinaslang? Noong una ay magkasama lamang sila sa trabaho. Malinaw na hindi ito sapat na motibo para pumatay si Sibik. Nang ipakita niya ang ebidensya na minamanmanan ni CB si Hyunsik, lubos na nagulat si Hai. Bilang kasamahan sa iisang law firm, araw-araw silang nagtatrabaho ng magkasama at nakatira pa sa iisang gusali. Halos sa tuwing may nagaganap na pagpatay, hindi niya mapatunayan na wala siya sa pinangyarihan ng krimen. Hindi siya makapaniwala na ang pampublikong abogadong napakabait na ito ay ang salaring pumaslang sa maraming matatandang mayayaman. Ang imahe niya sa araw-araw ay palaging palakaibigan at mapagbigay. Ngunit pinupuntirya niya ang mga aroganteng tao na nagmamaneho ng marangyang sasakyan at nag-iisip na sa kanila ang kalsada. Ang ganitong gawaing bastos ay hindi sinasadyang nakita ni CB. Kaya naman kailangang makipagtuos sa hepe. Kahit hindi hamak ang presyo ng sasakyan, sa galing sa pagmamaneho ay hindi makakaabot ang hepe. Paulit-ulit niyang ginigit-git ang sasakyan kaya nang inag sa takot ang hepe. Matapos ipakita ni CB ang galing sa pagmamaneho, umalis na siya agad. Nagmura ang hepe dahil hindi pa siya nakakita ng taong ganoon kabastos. Dahil siya ay isang hepe na minamanmanan nito. Ang hepe ay hindi lamang masama, kundi gumagawa rin ng mga bagay na walang konsensya. Si Junjong ay bagong tapos sa kolehiyo ng pulisya at gustong maging pulis. Ngunit pinatawag siya ni Cheho sa karaoke para sa isang interview. Dahil sa trabaho, napilitan si Junjong na pumasok sa lugar ng libangan. Subalit matapos malasing, ang layunin ng hepe ay hindi pala ganoon kasimple. Sa sandaling ito, si Junjong ay lubos nang nakita ang tunay na mukha ng hepe. Huli na ang lahat para magsisi dahil minaltrato na siya ng hepe sa mismong lugar na iyon. Makalipas ang 8 taon, ang ina ni Junjong ay naghanap para sa kanya ng isang libreng abogado. Dahil natalo sa kaso noong taong iyon, matapos maipasok si Junjong sa ospital sa pag-iisip, naubos na ang lahat ng naipong pera ng pamilya. Matapos mapakinggan ang kalagayan ng kliyente, si Jackie ay naging mausisa kung aling walang hiyang law firm ang nagtanggol sa hepe noong taong iyon. Ito pala ay ang mismong lugar kung saan nagtrabaho si Jackie. Mabilis siyang tumawag sa dating kasamahan upang kuhanin ang mga dokumento. Si Jackie ay hindi nag-akal ang kaso palang iyon ay siya mismo ang humawak. Naalala ang pakikipagsabuatan sa nakataas dahil sa mataas na bayad sa pagtatanggol. Kaya naman lubos silang naniwala sa mga salitang galing lamang sa panig ng hepe. Ngayong nagtatrabaho na siya sa libreng law firm, doon pa lamang niya naintindihan ang kahulugan ng mga sinabi ni CB. Ang kanyang kaalaman sa batas ay naging sandata lamang para protektahan ang mayayaman. May utang siyang paumanhin sa biktima. Si Junjong na dating puno ng pangarap sa pagpupulis noon ay lubos nang nagbago. Nang si Jackie ay umamin na siya ang abogado na nagtanggol sa hepe noong taong iyon. Hindi sinasadyang nagdulot ito ng pangalawang sugat kay Junjong, na nawalan na ng ulirat at lalong hindi nagtitiwala sa mga walang hiya. Magiging libre ang pagbawi ng katarungan para sa sarili. Dahil siya ay nananatili pa ring hepe, ang kapangyarihan ay lalong lumalaki. Si Jack Hai ay palihim na bumalik sa dating kumpanya upang kumuha ng mga dokumento sa paghahabla na inilipat sa hepe noong taong iyon. Ngunit malapit nang matapos ang palugit ng prosekusyon ayon sa batas ng Korea. Pero walang malaking problema, dahil isang malamig na hangin ang umihip sa vilya ng hepe. Narinig ng hepe ang tunog ng doorbell at nagmamadaling binuksan ang pinto upang tingnan. Lumabas na ito ay isang kakilala. Bago pa man makapag-react, ay kinaladkad na siya ng diretso sa banyo ng kanyang sarili at nakatanggap ng parehong trato tulad ng 3 matandang nauna sa kanya. Ngunit hindi siya pumanaw. Kinaumagahan nang dumating si Ginang Jin sa pinangyarihan. Sinabi ni Jihan na natagpuan siya ng kapitbahay kagabi pa, matapos may sugod sa ospital ng mabilis. Sa kasalukuyan ay humihinga pa siya. Ang pinangyarihan ay hindi nag-iwan ng anumang kapakipakinabang na ebidensya. Mariing iginiit ni Jihan na ang salarin ay si Sibik. Matagal na ring naghihinala si Ginang Jin, ngunit hindi pa rin makahanap ng direktang ebidensya. Naniniwala si Jihan na ang motibo ni Sibik sa krimen ay ang pagnanais na maging tagapagligtas sa makabagong panahon. Ang pagpili na maging pampublikong abogado ay para rin parusahan ang malalakas at tulungan ang mahihina. Si Ginang Jin ay malinaw na hindi sumasang-ayon sa pahayag na ito. Nagpasya siyang makipagkita kay CBK. Hindi lamang siya bihasa sa batas, kundi ang IQ niya ay umaabot pa sa 139. Dahil walang direktang ebidensya si Ginang Jin, kaya naman maaari lamang siyang maging magalang sa pag-asang may oras itong makipagtulungan sa kanya upang sagutin ang mga hinala tungkol sa ilang mga kaso. Siyempre, may tungkulin si Sibak na gawin iyon, kaya lang ay may sarili ng balak si Ginang Jin. Naghintay siya hanggang sa itapon ni Sibak ang tasang papel ng kape sa basurahan. Agad siyang palihim na pumulot nito na may layuning makuha ang DNA niya. Matapos ang ilang araw na pagsusuri, matagumpay na naitugma ng mga tauhan ang DNA ni Sibak sa pinangyarihan ng krimen ng ikalawang biktima.
Sa wakas ay may dahilan na para arestuhin si Sibek. Si Jihan, na dati nang hindi gusto ang kanyang kayabangan, ay mukhang tuwang-tuwa habang personal siyang inaskorte. Hindi pa rin naniniwala si Jackie na si CB ang salarin. Nagmamadali siyang humabol kay Gyeongjin upang linawin ang nangyari. Ngunit pinagalitan lamang siya ni Gyeongjin at sinabihan na maghanda rin siya para sa investigasyon. Ang labanan ng talino ng dalawang taong may mataas na IQ ay nagsimula rito. Inilahad ni Gyeongjin ang unang ebidensya. Bakit nagmaneho at sinundan si Hyun-sik na pumanaw na? Bagamati ang pagmamanman ay ilegal. Ngunit bilang isang abogado, upang manalo sa kaso ay dapat kilalanin ang kalaban at ang sarili. Ang katwirang ito ay tunay na makatwiran at lohikal. Kaya naman pilit nitong napatunayan na ang pagpanaw ni Hyun-sik ay walang kinalaman kay CB. Ngunit paano naman si CEO Go? Bakit kusang loob na nakilahok sa kaso ng kanyang anak? Dahil lamang ba ang kliyente ay isang may kapansanan at nagkataong alam ni Sibik ang sign language? At bakit naman binal ahura ang anak ng biktima, na si Jiang? Dahil sinubukan nitong bulihin ang isang batang nasa middle school. Kung ganoon, ang pakikipag-ugnayan kay CEO Go ay nagkataon din lamang. Kung gayon, paano maipaliliwanag ang DNA na nagtugma sa pinangyarihan? Malinaw na hindi ito maipaliwanag ni CB. Sa sandaling ito, pumunta rin si Jackie sa koanihan ng investigasyon ng kusa upang hilinging makita si Gyeongjin. Nagpakita siya ng resibo ng pagbabayad sa isang grill house noong gabing iyon kasama si Sibak, bagamati lasing na siya noon. Ngunit ang oras ng paggastos at ang kamera sa pagsusubaybay ay hindi maaaring pekain. Lubos na mapapatunayan ni Sibak na mayroon siyang alibay sa oras na naganap ang krimen. Kaya ang tumugmang DNA sa pinangyarihan ay naging isang misteryo. Hindi ito madaling palalampasin ni Ginang Jin. Dahil ang hepe na kamakailan lang ay minaltrato hanggang sa makomatose sa ospital ay may kaugnayan din kay Sibak. Tinanong siya kung bakit niya binangga ang sasakyan ng hepe noong nakaraang ilang araw. Sinabi ni Sibak na hindi niya alam na hepe pala ito. Sadyang hindi lang niya nagustuhan ang ginawa nitong pagharang sa daan. Lahat ng sagot ni CBK ay walang butas, ang lahat ng hinala ay nalinaw na si Jihan syempre ay huwarang pulis ng Korea. Sa pag-aakalang palaging nagbibigay si CB ng matatalinong katwiran, na lubos na ikinairita ni Jin. Pinadala siya ng nakakataas upang mag-imbestiga ay upang maunawaan ang kawalang kakayahan ng mga nasasakupang ito. Ngunit sa sandaling ito ay pumasok ang kasamahan at binalita sa kanila na ang warrant of arrest ay ibinasura ng paiskalya. Ito ang nagpahina sa loob ng lahat ng mga investigador. Nang palayain na si Sibik, si Jackie ay nakatulog na sa upuan. Magkasamang lumabas ng istasyon ng investigasyon ng mag-umaga na. Hindi pa rin mahulaan ni Jackie ang misteryosong lalaking ito. Hindi mapigil ang magtanong kay CB na laging mahilig magbiro ng ganoon. Kung gayon, ano ang tungkol sa balat sa pinangyarihan? Noong nakaraang araw ay pumunta si CB sa tindahan ng dumplings ni CS. Nagkataong nakakita ng ilang rolyo ng tape, kaya kusa itong inilipat sa ibang lugar. Kung gayon, malaki ang posibilidad na si CS ang pinakamalaking boss. Bago mahayag ang katotohanan, may isa pang matanda na tiyak na mamamatay. Iyon ay ang lolo na hamon na nagpalaki kay Charlie. Pagka-uwi pa lang ni Kiro ay nakita na ang isang tao na nakatali ang ama sa upuan. Sa ilalim ay ang nagpulupot na mga cable ng kuryente. Ngunit nang ilabas ng mayordomo ang telepono para tumawag, pinigilan siya agad ni Kiro. Ang dahilan ay dahil si Byung-chun ay hindi maaaring mamatay sa ganoong kaiyahiyang paraan. Pinatulong pa ang mayordomo na linisin ang pinangyarihan dahil si Kiro ay tumatakbo bilang miyembro ng parlamento. Habang si Byung-chun noong kabataan niya ay maraming ginawang malulupit na bagay. Upang hindi maapektuhan ang kanyang kinabukasan ay nilinis niyang maigi ang kanyang ama at dahan-daang inihiga sa kama. Upang gumawa ng peking senaryo. Pero ang tawag sa pulis ng mayordomo kanina ay naisagawa na. Si Kido ay binyantaan ng mayordomo na kung maglalakas loob na magsabi ng totoo sa pulis, ay hindi siya patatahimikin. Nang dumating ang mga investigador sa lugar, wala silang natuklasang anumang kakaiba maliban sa yutal na pananalita ng mayordomo at sa pagkumpas ng kamay na hindi likas. Kaya naramdaman ng pulis na napakamisteryoso nito. Agad silang nagulat sa mga kasamahan sa istasyon para tumulong at hiniling kay Kido kasama ang mayordomo na lisanin ang pinangyarihan. Sa sandaling ito, ang personal na doktor ni Byung-chun ay kara-rating lang. Doon lang napagtanto ng pulis na dahil may personal na doktor, tiyak na hindi ito ordinaryong pamilya. Agad ding ibinunyag ni Kizo ang kanyang katayuan bilang mambabatas. Sa harap ng kapangyarihan, ang mga pulis ay nakayuko na lamang at humingi ng paumanhin. Nagsisisi na hindi agad naniwala sa sinabi ng mambabatas. Ang personal na doktor ay basta na lamang gumawa ng death certificate. Siyempre si Byung-chun na pumanaw na ang kumupkop sa pangunahing tauhan ng pelikula. Nang malaman ang balita ng pagpanaw ng lolo, hirap itong tanggapin ni Jackie.
Kahit paano, matapos pumanaw ang lola, si Byung-chun ang taong pinakamahal siya. Ngunit hindi niya alam na ang mismong si Byung-chun na nagpalaki sa kanya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang lola. Nang dumating siya sa bahay ni Byung-chun, ilang investigador ang biglang bumalik sa pinangyarihan. Agad na naramdaman ni Ki-do na may hindi tama. Lumabas na ang mga tauhan ng punerarya. Habang inaayos ang hitsura ni Byung-chun, ay nakatuklas ng mga daliri ng paa na nangingitim. Malinaw na ang diagnosis paper ay nagsasabing namatay sa natural na dahilan. Kaya pinili nilang magulat sa pulis. Ang muling pagpasok ng mga investigador sa kaso ay tiyak na magdudulot ng kinakabahan si Ki-do. Kailangan nilang suhulan ang mga tao sa departamento ng investigasyon. Siguro nang bumalik siya para dumalo sa libing ng kanyang lolo, ay pinaalis din siya. Ngunit pagkabalik pa lang sa opisina ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang empleyado. Mula sa tindahan kung saan siya tinulungan ni Jackie noon. Sinabi niya na tila nalinlang siya at nakiusap kay Jackie na tulungan siyang magpaliwanag. Hindi pa natatapos ang sinasabi ng may ibang lalaking nagbaba ng telepono. Kung gayon, ang taong ito ang scapegoat na si Ki-do ang gumamit ng pera para upahan. Dahil nakakulong siya, doon lang niya napagtanto ang tindi ng sitwasyon. Huli na ang lahat para magsisi dahil ang mga taong ni Ki-do, na sinuhulan sa loob ng departamento ng investigasyon, ay gustong dispatchahin siya para manahimik. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nagpahayag si Kizo sa media na ang taong nagdulot ng kamatayan ng kanyang ama ay pumanaw na sa loob ng departamento ng investigasyon. Nang panoorin ni Jackie ang talumpati ni Kizo, hindi siya makapaniwala na ang duwag na iyon ay may ganoong lakas ng loob. Kaya pinuntahan niya si Kizo para malaman ang katotohanan. Ang paliwanag na iyon ay tila makatwiran naman. Alam ni Ki-do na tumawag siya kay Jackie bago siya pumanaw. Matapos makumpirma ang nilalaman ng huling tawag, nakahinga na rin siya ng maluwag. Ang nagpalungkot kay Charlie ay nawala na sa kanya ang tanging tao sa mundong ito na nagmamalasakit sa kanya. Ngunit nakikita nating lahat na laging nag-aalala si Sibik sa kanya. Palagi siyang sumusulpot kapag kailangan siya ni Charlie. Sa pagharap kay Sibik na nagligtas sa kanya ng maraming beses, paanong hindi mabibihag ang puso ni Charlie? Ngunit hindi niya akalain na ang pagpanaw ni Byung-chun ay may kaugnayan pa rin kay Sibik. Mahigit 2:00 na ng madaling araw si Sibik, pumasok sa istasyon ng investigasyon ng may magagaan na hakbang. Inakala ng pulis na naka-duty na siya ay nababaliw. Ngunit ang unit ng malubhang krimen ay nakatanggap ng tawag. Kaya nagmamadaling tumakbo doon si Jean. Noon lang naghahandang kumpirmahin ang pagkakakilanlan. Pero paglingon niya ay natuklasan ang pamilyar na mukha ni CB. Gulat na gulat siya. Hindi bati si CB ay nalinis na sa lahat ng hinala. Ang layunin niya ay napakasimple. Ito ay ang pigilan si Ki-do na magtagumpay sa halalan. Nang malaman na may kusang pumunta sa istasyon para sumuko, si Ki-do ay tuluyang nanghina. Habang nakikita ang papalapit na araw ng halalan, sa sandaling pumasok ang unit ng malubhang krimen sa investigasyon. Lahat ng krimen ni Byung-chun noon ay mahahayag. Higit pa rito, ang media sa Korea ay napaka-kompetitibo. Ang serial killer ay kusang sumuko, kaya ang balita ay mabilis na naging top search ni Gyung-jin. Dahil sa pressure ay kailangang pabilisin ang takbo ng investigasyon sa kaso. Ngunit nang tanungin tungkol sa motibo ng krimen ni Sibik, ayaw niya pang ibuka ang bibig. Gustong hayaan si Gyung-jin na kusang mag-imbestiga. Ito ang nagpawalang bisa kay Ki-do nang matantong si CB ay naghihiganti. Hindi niya matiyak na si Byung-chun ay may malalim na galit sa kanya. Habang si CB, sa panig na ito ay nakitang ang mga investigador ay wala pa ring ginagawa. Kaya nagpas siyang baguhin ang direksyon. Umaasang matulungan siyang kumuha ng isang abogado na magtatanggol sa kanya. Sigurado na sa sandaling malaman na ang kasintahan ang pumatay sa kanyang lolo. Tiyak na gagawa siya ng paraan para linawin ang katotohanan. Sigurado, habang nagtatrabaho ay nakatanggap ng tawag mula kay Jean na ang serial killer ay gusto siyang maging abogado, na magtatanggol sa taong pumatay sa kanyang lolo. Ito ay tiyak na isang paghihirap ng kalooban. Ngunit nais niyang makita ang taong nawalan na ng katwiran. Kung ano ba talaga ang hitsura nito. Matapos ihatid si CB ng mga tauhan, lumingon si Jackie at ang taong nakapuso ay ang kanyang kasintahan. Sa sandaling ito, desperado si Jackie at hindi makapaniwala. Si Sibik na umakay sa kanya sa kabutihan ay siya palang naglagay sa kanyang lolo sa ganitong kalagayan. Sumakit ng husto ang kanyang dibdib, napahigi siya at hindi makatayo. Ngunit hindi siya maaaring habang buhay na manghina. Kailangan niyang bumangon para itaguyod ang katarungan sa pagpanaw ng kanyang lolo. Sa loob ng istasyon ng investigasyon, si Charlie, bilang abogado ng sospek, ay nakilahok sa interogasyon. Si Sibik ay isinalaysay ang proseso ng ginawa niya sa lolo ni Charlie. Kahit labis ang sakit ng loob niya ay wala siyang magawa. Nang tanungin ni Jean ang motibo sa krimen ni Sibik, sinabi lang nito na nararapat iyon kay Byung-chun. Para makahanap ng ebidensya sa krimen ni Sibik, si Jean ay nagdala ng pangkat sa lugar kung saan pinaslang si Byung-chun. Ngunit ang lugar na ito ay nalinis na ng maigi.
Ang imbestigasyon ay nauwi sa kawalan. Determinado si Jackie na pagbayarin si CB para sa pagpanaw ng kanyang lolo. Gagamitin niya ang lahat ng kaalaman para mapatawan siya ng hukom ng hatol na pinakamabigat. Nais niyang linawin ang motibo kung bakit talaga ginawa iyon ng kanyang kasintahan sa kanyang lolo. Una, pumunta siya sa bahay ng may-ari ng tinutuluyan ni CB na nawalan na ng kontak sa kanya. Ang matandang babae ay umiyak ng walang tunog. Balak sanang sabihin ni Jackie ang katotohanan na nasa kulungan na ito pero hindi niya natiis. Nais niyang maghanap ng pahiwatig tungkol sa pagkatao ni CB mula sa matanda. Ang matanda ay may malalang dimensya. Si Sibik ang pinakamalapit sa kanya sa mundong ito. At mayroon din siyang apo na nasa unang baitang. Ngunit hanggang sa uwian ay hindi pa ito nakakauwi sa bahay. Pagkatapos nito, hinanap ni Jackie ang kamag-aral sa kolehiyo ni Sibik. Bagamati ang taong ito ay may mabuting ugnayan sa kanya. Hindi siya masyadong may alam tungkol sa pamilya ni Sibik. Ang alam lamang niya ay ang tatay nito ay nagtrabaho noon sa isang pabrika ng sapatos. Agad na hinanap ni Jackie ang mga empleyado ng pabrika ng taong iyon para alamin ang sitwasyon. Ang lalaki ay kinumpirmang ang katrabahong may apelyidong Cha ay pumanaw na sa Amerika. Ngunit nang sabihin ni Jackie na ang anak nito ay bumalik na sa Korea, hindi mapigilan ng katrabaho na mapangiti ng may pangungutya. Ang anak niya ay pumanaw na noong taong iyon dahil sa aksidente noong nasa unang baitang pa lamang ito. Kaya naman pinili niyang magpunta sa Amerika. Sa sandaling ito, biglang naunawaan ni Jackie na ang apo ng may-ari ng tinutuluyan na nasa unang baitang ay nagngangalang Sibak. Ginagamit lang ngayon ni Sibak ang pagkakakilanlan ng batang iyon para magtago at maghayganti. Ano nga ba ang malalim na galit sa pagitan ng tatay ni Sibik at ni Byung-chun? Para malinaw ang katotohanan, muli siyang pumunta sa tindahan ng dumplings na binuksan ng kuya ni Sibik. Ngunit ang lugar na ito ay wala pa ring tao gaya ng mga nakaraang araw. Dati ay madalas siyang dinadala ni Sibik dito para kumain ng dumplings. Sa pagkakataong ito, direkta siyang dumaan sa bintana. Pagkaraan ng 3 oras na paghahanap, napansin niya ang ilang rolyo ng berdeng adhesive tape. Pagdating sa bodega, ang kulay kahel na tali na nylon sa kisame ay nagpagulat kay Jackie. Higit pa rito, ang paraan ng pagtatali ay kaparehong-kapareho sa pinangyarihan ng krimen. Kumuha siya ng larawan ni Chick-Sick at CBX, pagkatapos ay nagmamadaling hinanap si Jin. Ibinigay ni Jin sa kanya ang ebidensya tungkol sa gawaing kriminal ni Chick-Sick at iminungkahing ipag-utos agad ang pagtugis sa kanya. Ngunit base lamang sa ebidensyang ito, ay hindi mapapatunayan na si Chick-Sick ang salarin. Sinabi ni Jackie sa kanya na si Jesus ay kapatid ni Sibak. Kung gayon, bakit hindi sila pareho ng apelyido? Dahil hiniram lamang ni Sibak ang pagkakakilanlan ng ibang tao. Bukod dito, tiniyak ni Jackie na ang dalawang magkapatid ay magkasamang gumawa ng krimen. Si Sibak ang utak at si Chick-Sick naman ang siyang tumira sa lolo. Ang dahilan ng kanyang pagsuko ay upang magbigay ng oras sa pagtakas ni Chick-Sick. Ang mga pahiwatig at hinalang ito ay nagparamdam kay Jin na napakamakatwiran nito. Dahil nakunan nila ng larawan ang mukha ni Chick-Sick at ng isa pang lalaki. Nang magkamalay na ang hepe na inatake noong si Jin ay humiling sa kanya na ituro ang taong umatake sa kanya. Itinuro ng hepe ang lalaking may balbas sa tabi at na lamang iyon ang pinuno ng investigasyon na nawala ng maraming taon. Ito ang nagdulot ng hinala kay Jin. Kaya tinanong siya kung nakita ba niya ang lalaking kalbo sa tabi. Ngunit ang sabi ng hepe, noong oras na iyon ay isang doktor lang ang nakita niyang pumasok. Ito ang nagdulot sa investigasyon ni Gyung Jin na muling mabaon sa kawalan. Ang dalawang magkapatid na tuso ay nagpadama ng pagkainip sa lahat. Ang dalawang lalaki ay nagpakita ng kahusayan bilang mga kriminal na may mataas na talino para maghayganti. Ang kuya ng bida na may-ari ng tindahan ng dumplings ang pinakaboss sa pelikulang ito. Si Chick-Sick ay may isang tauhan na napakasunurin na gumagawa ng lahat ng marurumi at mabibigat na gawain. Nasapat na ang kumain ng ilang dumplings. Kahit pera panggupit ng buhok ay hindi binibigay sa kanya, ano pa kaya ang sahod? Hindi alam kung ano ang utang na loob sa pagitan nilang dalawa at tuwing gabi ay tinutulungan pa niya si Chick-Sick sa paggawa ng mga karumal-dumal na bagay, na hindi man lang dinudumihan ni Chick-Sick ang kanyang kamay kundi nakatayo lang sa tabi at may hawak na camera para mag-record. Ang madalas na paglakad sa dilim ay mahirap iwasang mabasa ang sapatos. Nang tin-iron nila ang hepe sa parehong paraan, sa pag-aakalang tiyak na pumanaw na rin ito. Hindi akalaing pagkaalis lang nila, napansin ng kapitbahay na naghihingalo pa ang hepe. Matapos itakbo sa ospital ay muli itong nabuhay. Alam ni Chick-Sick na mabubunyag na ang lahat, kaya agad niyang ginawa ang huling dapat gawin. At ang paraan ng krimen ay katulad sa tauhan para isisi ang kasalanan sa kanya. Ang tauhan ay sumama muli sa kanya sa harap ng ospital ng hating gabi na. Sinabihan siyang kailangang ituloy ang pagpaslang sa hepeng nakaligtas. Sa sandaling ito ay napagtanto ng balat ng kambing na tila nawawala ang kanyang alaala. Sinabi ng hepe na dati silang magkatrabaho at si Dasi Kambing ang pinuno ng investigasyon.
Ang katotohanan ito ay hindi niya matanggap. Naalala ang mga matatandang pinahamak niya noon na nagsabi rin ng katulad na mga salita. Tiyak na matapos mawalan ng alaala ay naakit ni Chizage. Habang magulo ang kanyang pag-iisip, sinamantala ng direktor ang pagkakataong ito para gumanti sa kanya. Biglang nahimatay si Jazz kaya nataranta ang direktor. Tinawag ang doktor pero si Chizage ang pumasok sa silid. Isang pagpapakita na nagdulot ng tensyon sa paligid na agad naging nakakalito. Inakala ni Chizage na tuluyan ng naguluhan ang direktor kaya naging masigasig. Tumulong at pagkatapos ay madaling inilabas si Kambing mula sa ospital. Maingat pang nag-iwan ng sapat na saksi at camera. Surveillance na tila takot na hindi mapansin ng iba. Kinabukasan nang dumating ang mga investigador. Nanindigan ng direktor na ang umatake sa kanya ay si Kambing. Ang taong akal ang naglaho na maraming taon na ang nakalipas. At matapos pumasok ang doktor na nasa tabi, ay nagsimulang maging malabo ang kanyang malay. Magulo ang alaala na parang kagigising lang mula sa idlip. Ang misteryosong karakter na ito ay nagbigay kay Jean ng muling pagdududa. Habang si Kambing ay ibinalik sa kanyang tirahan at sakto namang nagising habang si Chizage naman ay matagal nang naghihintay. Determinadong sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Noon pala nung si Kambing ay pinuno pa ng investigasyon. Dahil sa kagustuhang magkaroon ng mga nakamit, ay nagbigay ng labis na presyon kay Chizage. Ang bagay ring iyon ang nagtulak sa buhay ni Chizage sa direksyong hindi inaasahan ng sinuman. Ang bagay na hindi mapaniwalaan ni Kambing ay kung bakit ang isang taong nasa mahalagang posisyon ay naging ganoon na lamang. Habang si Chizage ay kalmadong nagkwento na noong taong iyon ay siya ay sa pag-inom. Bumaba ang moral, nawalan ng trabaho, at nabuhay ng paikot-ikot. Hindi na mukhang tao. Dahil doon, pinapasok ni Jose si Jay sa kanyang tindahan ng Bauzi. Mukhang may malasakit, pero kung iisiping mabuti, may mali rito. Inakala ni Jay na nagsisinungaling si Jose. Dahil kahit ang pinakamabait na tao ay mahihirapang maging mapagbigay sa taong nagpabagsak sa kanyang buhay. Ngumiti lang si Sheik at ipinaliwanag pa na nang maunawaan na ni Jerry. Ang lahat ng daan palabas ay sarado na. Huli na para lumaban. Nang bumalik ang mga investigador, naglaho si Sheik ng walang bakas. Habang sa TV naman ay ipinapalabas ang lahat ng larawan na nagpapatunay na si Jerry ang gumawa ng sunod-sunod na insidente sa nakaraan. Ang mga ebidensya ay sapat na para si Ginang. Jean ay matigilan din. Samantala, si Daji ay nakatali sa sofa sa loob ng silid tulugan. Sa napakaswerteng paraan, ang lahat ng pananagutan ay naibuhos sa kanya. Ginagawa si Daji na sentro ng lahat ng lumang gulo. Dahil si Daji ay may dati ng problema sa isip, ang kanyang pahayag ay ginawa si Gyung-jin na maniwala lamang ng kalahati. Ang kalahati ay nararamdaman pa ring may hindi tama, nang ang investigasyon ay muling mapunta sa Balto. Biglang lumitaw si CB sa opisina ng investigasyon at anako ang lahat ng pananagutan. Ang kanyang kilos ay kalmado na tila ba inihanda na ito ng napakatagal na panahon. Nang tanungin tungkol sa motibo, sinabi lang niya na ang mga matatandang iyon ay karapat dapat parusahan at agad na nanahimik. Ang malinaw na layunin ay iliga ang investigasyon upang kumuha ng oras para sa GSIS. Umalis ng ligtas. Pumunta pagkatapos si Jackie kay CBK dala ang impormasyon tungkol sa taong dati niyang kinatawan pati na ang mga bakas na iniwan ng GCs. Pinatutunayan na ang pagkakadiskubre kay Chizage ay usapin na lamang ng oras. At gusto niyang malaman ang buong katotohanan. Kahit ang mukha ni Jackie ay puno pa rin ng inis gaya ng dati. Ngunit napagtanto niya na ang naniniwalang dapat parusahan ang lolo ay hindi lamang si Sebet. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay kung ang lolo, na nagpalaki sa kanya ay isa nga bang masamang tao o hindi. Kasabay nito ay sinabi ni Ginang Jean kay Charlie na hindi kasabwat si Jisek at ipinakita sa kanya ang larawan ng sospek na isang lalaking may balbas. Sa sandaling ito ay natigilan si Charlie. Napagtanto niyang nakilala na niya ang lalaking nagngangalang Daji na ito nang kumain siya sa tindahan ng Bauzi ni Jisek. Mula roon ay lalong tumibay ang hinala na ang dalawang magkapatid ay kasama ang taong ito sa serye ng mga pangyayari. Ang pagkakakilanlan ni CBX ay unti-unti nang nalinaw at ang susunod na hakbang ay ang alamin na lamang ang tunay na pinagmulan ni CS. Ang pangalan ng pabrika na nakasulat sa uniforme sa alaala ni Jackie ay tila pamilyar na pamilyar. At upang sundan ang bakas ay mag-isa siyang pumunta sa sementeryo. Sa tuwing bibisita sa libingan ng lola ay napapansin ni Jackie ang puntod ng isang batang babae na nakalibing sa tabi, na namumukod tangi sa kakaibang paraan. Lalo na ang pangalan ng pabrika sa damit na nasa larawan na katulad ng pangalan sa uniforme ng kuya ni Sibak. Napansin na ang kwadro ng larawan ay may senyales na sadyang itinagilid. Marahil nang buksan ito ay natuklasan na ang kalahati ng larawan ay walang iba kundi si Chizage, ang may-ari ng tindahan ng Bauzi. Gustong alamin ang pagkakakilanlan ng babaeng ito. Tinawagan niya ang bawat numero sa listahan na nakuha mula sa tindahan ng Bauzi. Sa wakas ay nakaantak niya ang isang dating kasamahan ni Chizage. Nagtrabaho sila noon sa iisang pabrika at ang babae sa larawan ay si Hazon.
ang kasintahan ni Chizich na naging sikat din na dilag noong panahon bago ang araw ng kasal. Nakaranas si Hazon ng malaking insidente na may kaugnayan sa isang konsehal, na nagdulot ng paghina ng kanyang espiritu at hindi na nakapamuhay ng tulad ng dati. Sa sandaling ito ay naunawaan na ni Jackie na hindi nang ahas si Chizich na direktang harapin ang konsehal. Kaya inilipat ang target sa lolo upang ibuhos ang sama ng loob. Gustong linawin ang ugnayan ni Sibak at Hazon. Tiyak na pinuntahan ang bahay ng nagpapaupa kay Sibak kung saan ang karatula ng tindahan ay luma na. Ngunit ang pangalang Hazon ay malinaw pa rin. Nang banggitin ni Charlie ang pangalang ito, ang emosyon ng matandang may-ari ay agad na nawalan ng kontrol. Mula sa mga hiwa-hiwalay na alaala ng matanda, dumating si Charlie sa conclusion na si Hazon ay ang tunay niyang anak at kapatid din ni Six. Dahil dito, ang pagkampi ni Six at Chick sa isa't-isa para maghiganti ay naging mas makatwiran kaysa noon. Ang huling tanong na natitira ay noong taong iyon. Ano ba talaga ang ginawa ng lolo sa pamilyang ito? Nang si Jackie ay nagpas siyang makipagkita sa tunay na apo ng lolo upang mabuo ang lahat ng bahagi na kulang pa. Ang dahilan kung bakit direktang sinabi ng babaeng ito kay Jackie na si Byung-chun ay karapat-dapat sa ganoon, ay nagmula sa isang katotohanang nakabaon sa loob ng maraming taon. Nang harapin ang sunod-sunod na pagtatanong ni Jackie, ang kanyang emosyon ay tuluyang lumampas sa kontrol at napilitan siyang ilabas ang buong kwento noong 15 taong gulang pa lamang siya. Ang kanyang lola ay dating nanilbihan sa bahay ng lolo. Sa isang pagkakataon, hindi sinasadyang natuklasan niya ang lihim na hindi maaaring ihayag ni Byung-chun. Nagpasya siyang umalis sa mansyon dala ang katotohanan iyon. Ngunit ang sandaling iyon ang naging pinakamalupit na yugto sa kanyang buhay. Ang tanging tao na sanaway makakapigil sa masamang mangyayari ay pinili na lamang magbulag-bulagan at mula noon, ang lahat ay nahulog sa direksyong hindi na maibabalik pa. Ang katotohanan ito ay sapat na upang tuluyang gumuho si Jackie. Ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay nagpakita bilang isang tagapagligtas na nagpalaki sa kanya. Kaya naman ibinuhos niya ang kanyang kabataan sa pagtatrabaho ng husto para sa kumpanya nito nang hindi namamalayang tumutulong siya sa pagpapanatili ng isang maskara ng perpektong moralidad. Nilamon si Jackie ng matinding pagsisisi. Halos hindi nakatulog sa tabi ng puntod ng lola. Ang dami ng luhang damaloy ay maging siya ay hindi maunawaan kung saan nanggaling. Mula sa sandaling iyon, determinasyon niyang bawiin ang katarungan para sa kanyang lola dahil kahit ang may sala ay wala na rito. Ang mga nagawa ay hindi na maaaring mabura pa ng panahon lamang. Dala ang mga nakalap na dokumento. Muling pinuntahan ni Jackie si CB ng isa pang beses. Sa pagkakataong ito, wala nang matinding hidwaan. Tanging ang katotohanan na lamang ang inilatag sa hapag. Umaasa siyang sasabihin ni CB ang lahat ng nangyari noong taong iyon. At ginawa nga niya ito. Sa gitna ng pagluha, ikinwento ni CB ang madilim na panahon ng kanilang pamilya. Sinikap ni Chick noon na bawiin ang hustisya para sa kanyang ate. Ngunit ang resulta ay ang pagkadamay ng buong pamilya. Sa ikot ng investigasyon, hanggang sa punto na pati ang kanyang ama ay hindi nakaligtas sa pagkakasangkot. Ang ina naman, dahil sa dami ng matitinding dagok, ay hindi na naging maayos ang pag-iisip, habang siya mismo ay nakadepende na lamang kay Chick upang mabuhay sa araw-araw. Sa huli, ang lahat ay nag-ugat sa investigasyon 35 taon na ang nakalipas kung saan ang namuno ay walang iba kundi si Byung-chun, na siya ring nagpalaki kay Jackie. Nang malanawan ng lahat, ang mga inapo ng dalawang pamilyang nasugatan ay tahimik na lamang na nakapagluha. Si Jackie, sa sandaling ito, ay hindi na mananatiling nanonood lamang. Nais niyang samahan si Sibik na bawiin ang katarungan. Subalit nakapanlulumo, dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin makahanap ang koanihan ng investigasyon ng ebidensya, na magpapatunay na si Sibik ay direktang lumahok sa insidente noong taong iyon. Kahit na naisalaysay na niya ang lahat kay Gyungjin. Kung mayroon mang bagay na nagpapahirap sa kanyang kalooban, iyon ay ang pakiramdam na sana ang mga may sala sa lahat ng nangyari ay mabuhay sa mas matagal na pagdurusa. Dahil dito, pinili niyang mag-aral ng abogasya hindi upang maghiganti, kundi upang ang bawat pagkakamali ay lapatan ng kaukulang parusa. Hindi rin maikubli ni Gyungjin ang sakit na nararamdaman sa harap ng mga pinagdaanan ng pamilya ni Sibik. Ano pa man, ito ay bahagi ng totoong kasaysayan ng Timog Korea at walang sapat na dahilan upang patuloy na ikulong si Sibik. Sa huli ay pinayagan siyang lisanin ng koanihan. Ngunit sa ibang dako, wala namang balak tumigil si Jisep. Nais niyang mahanap ang taong sumire sa buhay ng babaeng kanyang minamahal upang singilin ng katarungan. Habang si Kido ay abala sa kanyang kampanya sa halalan, isang biglaang mensahe ang nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Ito ay isang video kung saan si Chizich ay nakatayo sa harap ng kanyang ama. Isinalaysay ang lahat ng maling gawain sa nakaraan. Nagpadala si Chizich ng paanyaya para magkita, kasama ang isang babala na kapag hindi sumulpot ay isa sa publiko ang video. Ito ay nagdulot kay Kido ng labis na pag-aalala, kaya napilitang makipagharap ng direkta. Inamin niyang wala siyang intensyong manakit ng sinuman.
Nagnanais lamang na makatanggap ng isang tapat na paumanhin. Ngunit ang pagiging maligoy na iyon ang nagtulak kay Jisep na lalong magalit. Gayunpaman, sinubukan niyang manatiling kalmado dahil ang kamera na nakatago sa kanya ay itinatala ang lahat. Nang hindi na makontrol ni Kido ang sarili, sina Sibik at Jackie ay dumating din sa tamang oras. Agad na sinamantala ni Jisep ang pagkakataon at ibinunton ang lahat ng sisi kay Kido, na may tanging layunin na hayaan ang kamera na may record ang tunay nitong mukha. Maaaring sabihin na si Chi ang pinakamapanatili sa pag-ibig. Ang pelikulang ito ay walang pinalampas na masamang tao na may kaugnayan sa trahedya ng kanyang tunay na mahal. Hanggang sa huling sandali sa kanyang isipan, nanatili pa rin ang mga maliligayang alaala noon. Para sa kanya, ang wakas na iyon ay ganap dahil ang kanyang paglisan ay nangangahulugang mapipilitan si Kido na pasanin ang isa pang sakdal. Gayunpaman, ayon sa batas ng Timog Korea, nakatanggap lamang siya ng sentensyang 15 taon. Isang detalye na pinaniniwalaan ng marami na isang mapait na layunin ng manunulat. Tungkol naman kina Charlie at Caleb, nanirahan sila sa paupahang bahay ng ina ni Caleb. Ang ugnayan nila ay tila handa na lumipat sa isang bagong kabanata. Ngunit bago iyon ay mayroon pa silang misyong dapat tapusin. Pareho silang naupo sa upuan ng pagtatanggol sa Korte Suprema ng Timog Korea, kung saan ang mga biktima na dati ay naitaboy ng mga makapangyarihang korporasyon, ay naruroon lahat bago tumayo upang ipagtanggol ang dangal ng kanyang lola. Para sa ama at kapatid ni CBK, kahit ang mga nagkasala ay wala na sa mundong ito, ang mga ginawa nila ay hindi mabubura dahil lamang sa ang kwento ay natapos na. Ang pelikula ay nagtatapos dito. Maaari ba kayong maglaan ng 3 segundo para mag-subscribe sa aming channel upang suportahan kami? Maraming salamat sa inyong panonood sa aming channel. Magkita-kita tayong muli sa susunod na pelikula.